Know your enemy and know yourself, and you can fight 100 battles without disaster. Sun Tzu, An Art of War. Sino nga ba si Sun Tzu? Dapat ba natin siyang tularan? Ano kaya ang kanyang mga kakayahan? At ano-ano ang kanyang mga prinsipyo pagdating sa sining ng digmaan? Welcome po sa kanya-kanyang kakayahan channel na nagsasabing kaya mo yan. Lahat naman ng bagay ay magiging simple lamang kung ito ay mapag-aaralan. Kung bago ka sa akin channel, pakilike naman at pakisubscribe. Mag-upload ako ng mga bidyong patungkol sa mga taktika, pamamaraan at istorya ng mga taong may kakayahan na dapat nating malaman upang ito ay maidagdag sa ating syempre kaalaman. Si Sun Tzu ay isang dating general, military strategist at writer na naninirahan sa China na may akda na may impluwensyang libro na Art of War na kung tatagalogin nga natin, sining ng pakikipagdigma. Aktibong general si Sun Tzu at namumuno sa estratehiya at nagserbisyo kay King Helu, estado ng Hu, huling bahagi ng ika-6 na siglo. Ang librong naiakda niya ay inspired sa kanyang mga katanyagan sa pakikipagdigma at ang librong ito ay naglalaman ng ilang mga prinsipyo at estratehiya na siya mismo ang sumulat para sa ating mga gabay. Medyo hindi na natin usisahin ang kanyang mga personal na buhay dahil medyo hahaba tayo. Ang Art of War ay hindi lamang patungkol sa digmaan o modernong pakikipagdigma. Ito ay magagamit din natin pagdating sa business at pakikipagdeal sa mga taong nakakasalamuha natin, lalo na sa ating buhay araw-araw. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit ang China ay isa sa mga matagumpay na bansa. Magaling sila sa estratehiya lalo na sa business. Ano nga ba ang ugat nito? Ito ba ay dahil sa kakayahan ni Master Sun Tzu? O kaya naman talagang likas sa kanila na may kakayahan lalo na sa pagpapatakbo ng mga negosyo? Bukod sa China, may mga iba't ibang bansa ang mga tumatangkilik sa libro ni Master Sun Tzu at matataas na mga personalidad na patuloy na nagbabasa nito. Ganun pa man, simulan na natin ang unang prinsipyo. Ang unang kabanata ay patungkol sa pagpaplano, mga desisyon at kung ano ang nakakaapekto sa iyong mga isinasagawang desisyon. Kung nais natin magkaroon ng matagumpay ng mga pagpaplano, sa gayon dapat nating malaman kung paano tayo makaagawa ng mabuting pagpapasya at kung anong mga epekto nito. Sadya man o hindi sinasadya, ang isang naangkop na plano ay dapat palaging isang magandang lugar upang magsimula. Upang makagawa ng isang naangkop na plano, dapat gumawa ng naangkop na mga desisyon at mga mahusay na mga pagpapasya na mas magiging mabuti ang mga pagpaplano. Ang isang plano ay isang serye lamang ng mga desisyon na isinasagawa. Kung ang mga desisyon ay mabuti, kung gayon ang mga plano ay magiging mabuti rin ang kalalabasan. At kabaligtaran, kung masama ito ay magiging masama din syempre. Sa tuwing magtatakda ang kupunan ni Master Sun Tzu upang malutas ang mga problema sa diwa ay pinapahayag nila ang isang pangunahing digmaan. Sa mga problemang iyon, depende sa laki o kahalagaan ng problema. Kaya't nang sabihin ni Sun Tzu na ang sining ng digmaan ay may kahalagaan sa estado, ang digmaan ay isang usapin ng buhay at kamatayan, isang daan patungo sa kaligtasan o pagkasira. Sa makatuwid, ito ay isang paksa ng pagtatanungan na maaring lutasin at hindi mapabayaan. Sinasabi niya kung bakit napakahalagang bigyan ng pansin natin kung paano tayo magpapasya. Sa mga sinasagawa nilang mga pagpaplano, ang kanilang mga kakayahan ay pinagsama-samang kinalabasan ng lahat ng kanilang mga desisyon. Pare-parehong mahalaga at tila hindi mahalaga, kapwa't mabuti at masama, at may malay at walang malay. Sa madaling salita, masyado nakatuon ang ating mga pansin sa magiging outcome ng ating mga plano at nakalimutan nating suriin kung paano nangyari ang mga ito. Kaya mas mainam na gumawa ng tamang hakbang at mga tanong na pwedeng mangyari at di mangyayari. Isa na dito ang halimbawa, sino nga ba sa aking mga kasama ang may nakakahigit na pamamaraan at sino ang mga mahihina? Ang mga pagpapasya ay hindi madaling unawain. Kailangan ng maingat na pagpaplano upang ito ay mais sa katuparan. Ganito din ang ating mga negosyo. Dapat lagi may plano, may options para kung hindi man mais sa katuparan ang mga unang hakbang, madali tayong makakabangon. Sabi nga, iwas lugi. Bukod sa pagpaplano, sabi nga ni Master Sun Tzu, dapat meron din tayong katangian na mga namumuno. Ito po ang pangalawang prinsipyo niya, na ito nga ang mga sinasabi niya. Ang mga komandante ay kumakatawan sa mga karunungan, karapatan, kabutihan, tapang at paghihigpit. Sa makatuwid, sa pinuno dapat merong sapat na angking galing upang maisagawa ang mga pagpaplano. Sa karagdagan ni Master Sun Tzu, winika niya na kaya't sa digmaan
Ang matagumpay na strategies ay naghahanap lamang ng labanan, pagkatapos ng tagumpay ay nagwagi. Samantalang siya ay nagtakdang talunin ang unang laban at pagkatapos ito ay naghanap ng tagumpay. Ito lamang ay isang kaugalian na dapat nating malaman at muling aralin. Kaya bilang karakter ng isang pinuno, sinasabi lang ni Sancho na dapat hindi ka takot sa mga kalalabasan ng iyong mga desisyon. Diba ganito rin sa mga business, dapat hindi ka matakot na mag-take ng risk at handa ka na may tapang sa mga darating pang mga panahon. Sa mga ganong kaalaman, syempre mas lamang ka sa kanila. Speaking of kalamangan, ito ay isa lamang na dapat na merong pagdating sa digmaan. Ito ay kasama rin sa mga prinsipyo ng ating bida na si Master Sancho. Sa kaalaman, nakapaloob dito ang tinatawag na karanasan. At ang karanasan, syempre, hindi ito nabibili. Maaari mo lamang itong mabuhay o maisabuhay. Maaari mong basahin ng 1,000 mga libro at maaari kang makahanap ng mga tagapagpayo. Ngunit syempre maaari kang kumita ng wala. So ganun talaga ang buhay. Ang mga karanasang ito ay simpleng kaalaman hanggang sa mailagay mo ito sa iyong mga hakbang at pagkatapos at saka lamang ito magiging karanasan. Upang maging lubusang pamilyar sa anumang mga bagay ay nangangailangan ng oras, lalo na upang lubos na maging pamilyar sa iyong sarili. Ang mga kalamangan ay isang bagay na makakapagturo sa iyo upang ma-achieve mo ang simple goal na iyong kupunan, pamilya at kasama sa negosyo. Madami ng mga taong naging successful sa pagbasa ng libro ni Master Sancho. Bago natin tapusin ang bidyong ito, isa lang ang aking masasabi: know your enemy and know yourself. Isa lamang mga taktika ng pagkilala sa iyong sariling lakas at kahinaan. Kung malalaman nating pareha sa nasabing kakayahan, maaari tayong manalo sa lahat ng mga bagay-bagay. Tulad na lang na masyado tayo naging confident sa ating sariling kakayahan pero hindi natin naaral ang mga advantage at disadvantage na maaaring mangyari at mangyayari pa. Minsan, dapat din nating suriin ang ating mga sariling kakayahan at huwag basta-bastang magtitiwala sa ating sarili, lalo na sa mga bagong bagay. Mas mainam pa din na ito ay suriin. Magplano, suriin ang kakayahan at syempre tignan ang kalamangan upang hindi tayo madaya ng taong gustong sa iyo ay luminlang. Sa makatuwid, minsan, pwede rin tayong maipahamak ng ating sarili. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, meron po akong part 2 tungkol din sa mga iba pang prinsipyo ng bida nating si Master Sancho. Pakishare na lang po ito kung it makes sense po sa inyo para naman sa ating mga kapatid yan na nais madagdagan ang kanilang kakayahan. Para sa tanong, dapat ba natin siyang tularan? Maraming salamat po. Many thanks.